Pagpalang hapon po sa inyong lahat. Ito po ang inyong kaibigan ni Jesus, Brother Mandy Bautista. Alas 9 na pala, gabi na, hindi pala hapon. Kala ko hapon. Yan naman po si Brother. Yan. Tayo po ay narito upang ito po Biblia. Magbasa tayo ng Biblia. Kasi po, sa iyo ninit sa gusto, kailangan din naman po natin ito. Yun tungkol sa salita ng Diyos. Kasi po, ang mismong Panginoong Yesus naman ang nagsabi, tayo pong mga tao, kailangan yung salita ng Diyos. Kailangan po natin yan. Pagkabat busy tayo sa iba't ibang larangan ng gaway sa bahay o saan pa man pero huwag niyo pong kakalimutan yung patungkol sa salita ng Diyos. Kung minsan po, naalala ko ng araw, yan ako nakita isang babae. Sa tingin ko, medyo mano kanyang pakiramdam. Nung parang naintindihan ko siya, binabasa ko po siya ng Bible. Alam niyo po, nung binabasa niya yung Bible, umiiyak siya. Siguro, yung binabasa ko sa kanya, ano po yung sabihin, nadadama niya. Kaya, umiiyak siya. Yung po pala, meron siyang kapatid na malala po yung karamdaman. So, kaya kung minsan po, halimbawa na lang, pag nanood po kayo yung kagaya ng Passion of Christ, di po ba? Ewan ko kung nababagbagan ng dami yun. Pero ako, medyo may konting ano yan sa akin. Kapag pinapanood ko po yung Passion of Christ. Eh bakit? Diyan mo makita kung gaano kadakila ang pagmamahal ng Diyos sa atin. At saka, hindi po ang Diyos ay namamarosa sa atin. Lagi niyo tatandahan, tayong mga taong buhay. Oo, makasalanan tayo, pero hindi naman po tayo pinaparasahan ng Diyos. Pero ang palagay ng ibang tao may problema, sabi ng iba, parang galit ang Diyos sa amin. Parang malayo ang Diyos sa amin. Hindi po, malapit lang talagang Diyos sa atin, kanya lang, kayo lang po malayo. O tayo po mga tao, nilalayo natin ang sarili natin sa Diyos. Samantalang ang Diyos lagi siya lumalapit. Po, tatandaan po natin yan. Ang Biblia po ay kailangan natin. Kaya tayo po ay mag-aaral ng Ebanghelyo ng ating Panginoon. Bago tayo magsisimula, tayo po ay tutulog sa luka ng biyaya ng Diyos upang maghingi ng tulong na siyang papatnubay sa atin upang tayo lubusan ng makinabang sa kanyang turo at takal. Panginoon Diyos, sa aming Ama, isang po, lumalapit po kami sa iyo upang turuan kami, buksan ang puso ng bawat isa, puso isip, itanim namin sa puso, ilagay namin sa puso, isa-isip namin ang iyong turo at aral. Sapagkat sa buhay namin ito sa mundo ito, lalo na po ngayon, talagang parang ang ating bansang Pilipinas ay nasa political crisis. Political crisis. Crisis sa politika dahil po sa kagagawa ng mga politiko. Kaya sana tulungan mo po kami na patuloy namin na paramdaman ang iyong pag-ibig o Diyos. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Dito po sa Biblia, ang sabi ganito, tingnan natin po yung sulat ni Juan sa 3:17.
po kasing mga tao, ang akala nila, ang Diyos ay galit sa kanila. Hindi po. Totoo niyan, mahal nga tayo ng Diyos, kahit walang niya tayo. Yan ay sinasabi niya. Lahat naman tayo walang niya. Pag meron nagsabi sa inyo, walang niya, hindi siya walang niya, sa tingin mo lang yun. Pero sa tingin ng Diyos, lahat tayo pagpaki. Ano po? Dito po sabi ng kasulatan, chapter 3 ng 1, ito ang ating mababasa. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya ibinigay niya kanyang kaisa sa anak, si Jesus po yun, upang sino man sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, dalawa po yung binanggit dito, kapahamakan at buhay na walang hanggan. Pero yung dalawang pong yun, yung kapahamakan at buhay na walang hanggan, parehas lang po yun. Eternal po yun, walang katapusan. Tandaan nyo, pag nasa impyerno ka, wala ka ng pagkakataon makalipat pa sa kaharian ng langit. Kaya huwag kayong maniwala sa mga ibang reliyon na nangangako. Sige, huwag kang mag-alala, pag namatay kayo, pagdadasal na ka lang namin. Darating ang panahon, makakalipat ka rin sa langit, sabi nila. Wala pong ganyan tinuro si Jesus. Ang turo ni Jesus habang nabubuhay tayo dito sa mundo, magsisi ka sa iyong kasalanan. Kaya yung nagsasabi gano'n ay, ingat-ingat lang po kayo. Hindi po doktrina ng Panginoong Jesucristo yan. No, walang dasal-dasal. Sa patay, makalipat pa sa langit. Sa Biblia po, wala pong evidence yan. Ang sabi ni Jesus, 4:17 ng Mateo, magmula noon, nangaral si Jesus. Nangaral po siya. Itunuro niyang magsisi kayo at talikuran ng inyong mga kasalanan sapagkat malapit nang dumating ang kaharian ng langit. Walang sabi niya ang ating Panginoong Yesus magsisi. Ano pa? Talikuran yung kasalanan. Tingnan natin sa iyong sulat ni Propeta Isaias. Ganito naman pong mababasa. Isaias, ito po mababasa natin. Sa 59 verse 1 and 2, tingnan ninyo, si Yahweh ay may kakayahan upang iligtas ka. Siya hindi bingi upang hindi marinig ang iyong hinahing. Diyos, ang masasama ninyong gawa, ang dahilan ng pagkawalay ninyo sa Diyos. Nagkasala kayo, kaya hindi ninyo siya makita at hindi niya kayo marinig. So, nang dahil po sa kasalanan, nang dahil po sa gawa nating masama, sabi ko nga, mga walang niya tayo, kaya masama tayo. Yun ang rason. Bakit ang Diyos hindi marunong makinig sa atin? Yung sa verse 1, sabi niya, kaya kang iligtas ng Diyos eh. Ina-assure niya yan, may liligtas kanya. Pero dahil sa ating mga kasalanan, sinabi sa verse 2, yan ang dahan bakit ang Diyos hindi marunong makinig sa atin. Dahil sa kasalanan. Isipin niyo po ito may mga panalangin ng tao, bakit ang tagal hindi pa binibigay ng Diyos? Di po ba? Subukin niyo baka may karanasan kayong ganyan. Alam niyo po, ang buhay natin nakabatay sa gusto ng Diyos. Hindi po nakabatay sa gusto natin. Sa Roma 9:16, tingnan niyo po ang paliwanag ni Apostol Pablo. Basahin po natin
Ito po ang nakatala. Sabi ni Apostol Pablo, maliwanag po gayon na ang pasya ng Diyos ay nababatay sa kanyang abag. Kita nyo? At hindi sa kagustuhan o pagsisikap ng tao. Kita nyo po? Hindi po. Kahit anong pagsisikap natin, kaibigan, ang pasya pa rin ng Diyos ang masusunod. Kaya depende po sa nilalapit natin sa Diyos. Pwede na mag-right away. Ibibigay ng Diyos ang pangangailangan natin. Pero kung minsan, bakit matagal? Yan nga po eh. Bigyan ko kayo ng halimbawa na nagbibigay ang Diyos ng right away. Kami po 2 beses na po nasunog sa lugar namin. Isa lang ang sinasabi ko sa Diyos. O basahin po natin yung ebidensya. Dito sa libro ng Awit. Basahin po natin Ganito ang nakasulat. 121 verse 1 and 2. Doon sa burol ako'y napatingin. Saklolo sa akin saan manggagaling. Diyos ang nagtutulong kay Yahweh magmumula sa Diyos na lumikha ng langit at lupa. Sa 124 verse 8, tulong natin kailangan kay Yahweh magmumula sapagkat itong langit lupa tanging siya ang lumikha. Ito sasabihin ko po, nung masunog po sa amin, yung sunog katabi lang namin. Katabi namin. Anong ginawa ko? Nanalangin po ako kasi 3rd floor kami. Yung pala po sa ground floor, nanalangin na ako. Yung ulo ko, nakasayad po sa sahig. Pag-akyat ko ng 2nd floor, nanalangin na naman po ako. Yung ulo ko, nakayukod na naman po sa sahig. Pag-akyat ko po sa 3rd floor, lumuhod na naman ako, nakasayad na naman ang ulo ko sa sahig, nanalangin ako. Alam niyo kung anong hiningi ko sa Diyos? Diyos ko, saklolohan mo kami. Naniniwala kasi ako, ang Diyos ay laging saklolo. Ito yung binasa natin. Natapos po yung sunog. Yung mga kapitbahay ko po, natulog sila sa kalsada, natulog sa mga kamag-anak. Pero kami po, natulog kami sa aming bahay mismo. Ano yan? Yan ang sinasabi ko po sa inyo. Nasa pasya ng Diyos yan sa kanyang abag. Siguro sabi niya, kasi sabi ko Panginoon, pag nasunog po yung tinitira namin bahay ito, wala akong pera, wala kami pangupa. Kaya sakluluhan mo kami, kamo. Di po ba? Then after 4 years, nasunog na naman. The other side naman. Anong ginagawa ko? Nagdadasal na naman. Nasaklulong kami. Lagi pong nagsasakluluhan Diyos. Kaya sabi ni Jesus, magsisi kayo. Repent. Kasi yung kasalanan mo, yun ang rason bakit ang Diyos hindi marunong makinig sa iyo, kaibigan.
ng dahil sa kasalanan ng tao. So, anong dapat mong gawin? Ang sabi ni Jesus, magsisi ka. Magpakumbaba ka. Aminin mo. Wala kang magagawa. Aminin mo. At pag nakita ng Diyos na bukal sa iyong puso, yan. Kaya sabi ko, kailangan natin ng Bible kasi diyan natin mababasa ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Kaya doon po sa amin, sometimes meron po nagkwento sa akin, kwento ng kapitbahay ko, yung taga-ron din, may nagtanong sa kanya. Alam niyo po ba kung anong tanong nung nagtatanong? Nasaan yung bahay na hindi nasusunog? Kwento nila sa akin yun eh. Yung napagtanungan nila, sabi niya, ayun yung bahay. Yung mga katabing bahay namin, magaganda na ngayon. Magaganda na. Siyempre, nasunog eh. Kaya yung sa amin, the same. Siya pa rin. Kaya pag ang buhay po natin, ito. Ang buhay natin, ano eh. Alam niyo po, ano mang gawin mo dito sa lupa, mag-imbak ka mang kayamanan dito, walang kwenta yan. Mas mabuti mag-imbak ka sa langit. Tignan natin ang sinasabi ni Apostol Pablo. Ako hindi ko naman po sinabing masama yung magano tayo dito sa lupa ha. Baka sabihin nyo, salita kayo hindi po. Ito sabi ni Apostol Pablo dito sa Colossus chapter 3 verse 1. Yamang binuhay kayo muli na kasama ni Kristo, ituhon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa langit. Na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Isipin niyo po, problema yung nasa isip ng tao, paano kaya ako yayaman? Hindi po ba totoo yan? Kapag naipanganak ka mahirap, wala ka nang inagad. Yayaman ako. Pag nakakita ka sa sakyan maganda, magkakaroon din ako dyan. Pag nakakita ka ng mga bahay ng malapalasyo, ay gusto ko yan. Wala tayong inagad, kundi puro panglupa. Nakalimutan nyo pa ang ata. Itong lupang ito, susunugin ng Diyos. Kaya sabi ko nga, ang mo rito, lahat yan susunugin ng Diyos. Kaya hanggat nabubuhay po tayo, isuko na po natin ang buhay kay Kristo. Yan lang po kailangan natin eh. Yan, kumain ka ng 3 beses, salamat sa Diyos. Huwag ka na magaganta ng kung ano-ano. Hindi ba puro ang lupay? Kaya payo ni Pablo, yung isip natin, ituhon natin sa langit na nakaupo sa kanan ng Diyos si Jesus. Ngayon, nasa kanan ng Diyos si Jesus. Tingnan pa natin sa Hebreo. Anong ginagawa niya? Anong ginagawa ni Jesus? Dito po sa Hebreo chapter 7. Simulan natin dito sa 24. Ngunit si Jesus ay buhay magpakailanman, kaya't walang katapusan ang kanyang kanyang pagkapari. 5 ay 25.
Dahil dito, lubusan niyang maliligtas ang lahat na lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, sapagkat siya'y nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Sa lupa, nagliligtas siya, namamagitan siya. Ngayon, nasa kanan ng Diyos sa langit, nagliligtas siya at namamagitan pa rin siya sa atin. Kita niyo po? Ay anong sinabi ko sa Diyos? Sakloloan mo kami sa pangalan ni Jesus. Pinangyari ng Diyos ang kailiman. Nagpakita na siya ni Mala 2 beses. Kaya subukin niyo po papasyal sa amin. Kung ano yung bahay namin nun, karoon pa rin. Pero yung mga kapitbahay namin, magaganda na. Pero hindi naman po ako parang, batawag ang bagay yung parang naiingit. Wala ka pang bili. Basta meron kang matulugan, praise the Lord. Ganun lang po ang buhay. Kaya kung gusto mong malaman ang tungkol sa gawa ng Diyos, nasa Biblia. Kaya yan po ang ginagawa natin. Ibinabahagi natin, isinishare natin ang kabutihan ng Diyos. Ganun po. Maniwala po kayo. Bagay, yun ang kailangan natin. Kailangan maniwala kayo. Maniwala po tayo. Kasi yan po ang magiging dahan upang yung abag ng Diyos ay dumating po sa atin. Tandaan niyo po yan. Hindi naman po mahirap kausap ang Diyos. Huwag nyo nalang bulahin ng Diyos. Kung minsan yung iba, parang binubula pa ang Diyos, para tawag binubula. Sapagkat yung puso niyo po, yung titingin ng Diyos, kung totoo kayo o hindi. Tanong lang po, ano? Kaya sa buhay natin ito, kaibigan, ano pa bang kailangan natin? Sana, si Jesus lang. Kaya nga, sabi ni Pedro, in Christ alone. Acts 4:12. Hindi lang po siya nagliligtas, kundi, ito, doktor na po natin yung 3:17 ngayon. Kanina binasa natin yung pag-ibig ng Diyos, 3:16, ngayon, 3:17 naman. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak, si Jesus po yun, hindi upang atulan ng parusa at sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Amen. Yun. Kaya sabi ko po, hindi tayo inatulan ng Diyos. Kanya lang, siyempre, yung sabi ng ibang tao, parang galit ang Diyos sa akin. Sa palagay mo lang, galit ang Diyos, pero ang totoo, mahal na mahal ka. Kanya lang, hindi mo lang makita yung kabutihan ng Diyos. Kaya, sinasabi mong galit ang Diyos. Napakabait ng Diyos. Isipin mo na sa langit, inuutusan mo. Mag-isip nga kayo. Hindi po ba? Diyos ko, bigyan mo akong ganyan. Hindi mo utusan? Inabusan nila po kasi yung kabahitan ng Diyos. Eh, maging mga tao rito, abusuhin mo, sige. Pag hindi, para ka matatansya kang kabahay dyan. Kaya tayo po, mga tao, tandaan niyo po. Lahat po tayo, mga tao, walang pinipili ang Diyos. Kailangan po natin yun. Ang kanyang puro at takal. Kasi po, yan ang
gagabay sa atin hanggang sa ating pong kamatayan. Tandaan niyo po, yung mga ibang may sakit, sabi na gusto ko lang mamatay. Huwag mong pangunahan ng Diyos, mamamatay ka rin ako. Kung gusto mamatay, di sana kumuha ng kutsilyo. At ipatay. Kailangan sabi gusto ko lang mamatay. Wala na, sabi mo, pwede mo kutsilyo, taragin mo na. Hindi po kasalanan kasi yun. Sabi ng Diyos, huwag kang papatay. Kasalanan din po. Joke lang po yun, hindi kasali. Maraming po salamat sa iyo, Panginoon Diyos, sa iyong pagtuturo sa amin sa gabi nito. Na naunawaan namin na nakasalalay po sa awa mo o sa habag mo ang lahat ng aming gusto, hindi po sa gusto namin. Hindi ayon sa habag po. Salamat po, Panginoon Diyos, sa iyong pagtuturo sa amin. Nawa kayong mga nanonood at na kayo nandito nito, nasa maayos na kalagayan. Like and share. Share nyo po sa iba. Kayong mga nasira, share nyo rin po sa iba. Kaya sana naman kung sinishare lang ang sinishare ninyo, di mag-share na lang po kayo patungkol sa Biblia. Di mo ba napakaganda? Lalo na kung ganito anak nito nyo. Di ko ba guwapo yan? Kaya si brother dyan. Huwag nyo sabihin hindi guwapo yan. Wala naman pong ginawang pangit ang Diyos eh. Kung may Biblia kayo, basahin nyo Genesis chapter 1, verse 1 hanggang 31. Tignan nyo po sa 31 kung ano nakalagay. Napakaganda. Wala pong nilikang pangit ang Diyos. Kanya lang pumapangit dahil po sa atin. Yung iba maganda na. Paritoke, ang kinalabasan, di ba? Kaya tayo rin nagpapapangit. Hindi po ang Diyos. Paganda nga tayo ginawa ng Diyos, pinakigalap pa natin yung ganda. Sige po, ganito na lamang ang ating Home Bible Study. Nandito po tayo sa tahanan ni Brother John. Dito sa Barangay 96. Sony, District 1, Tondo, Manila. Ito, bye-bye. Bye-bye. Okay.